Bakit hindi mo gugustuhing magkaroon ng invisibility power? Isang araw, napadpad ka sa mall. Walang pumapansin sa'yo. Noong una, inisip mo na baka snub lang talaga ang mga tao. Hanggang sa na-realize mo na hindi ka talaga nila nakikita. Ano kayang nangyari? Baka naman may invisibility power ka na. Kung meron, ano ang una mong gagawin sa mall habang hindi ka nakikita ng iba? Lalo na kung natatakam ka sa cake at mga tindang pagkain doon. Alam na alam ko ang nasa isip nyo. Parang ang saya, di ba? Pwede kang makatikim ng cake nang hindi mo na kailangang magbayad. Tutal, hindi ka naman nakikita ng iba. Pero paano kung sabihin ko sa inyong hindi nyo magugustuhang magkaroon ng invisibility power? Bakit naman? Pag-usapan natin. Maraming kakaibang superpower sa mundo ang pinapangarap nating magkaroon. Tulad ng super strength ni Superman, ang bilis ni The Flash, o ang pagkontrol sa panahon ni Storm. At syempre, papahuli ba ang Pinoy iconic superhero na si Captain Barbell na may super barbell? Isa pa sa mga amazing superpower ang magkaroon ng invisibility. Kung meron ka nito, pwede kang maging spy, makinig sa mga deepest secrets, o kaya'y mag-sneak in sa mga lugar na hindi ka dapat pumasok. For leisure, kung invisible ka, pwede ka mag-travel for free. Pero sadly, scientifically, komplikado ang kapangyarihang ito. Kailangan nating maintindihan kung paano gumagana ang light para mas maipaliwanag kung bakit sobrang komplikado ng invisibility. Nakikita natin ang mga bagay dahil ang light ay either nanggagaling mismo sa mga ito tulad ng ilaw o nagre-reflect papunta sa mata natin. Ang light ay binubuo ng photons, ang mga maliliit na particles na nagbibigay ng visual information sa ating utak, kaya nakikita natin ang paligid. Ngayon, para maging invisible, kailangan mong baguhin ang galaw ng photons. May tatlong paraan na posibleng mangyari ito. Una, kailangan mong i-redirect ang mga photons para umiwas sila sa katawan mo, para hindi ka makita ng iba. Pangalawa, kailangang maging transparent ang katawan mo na para bang wala kang laman. At pangatlo, mag-project ng image ng nasa likod mo para magmukhang parte ka ng background, parang camouflage. Pero may problema pa rin. Kung ang pinakamadaling paraan ng invisibility ay i-redirect ang photons palibot sa'yo, hindi ka rin makakakita. Bakit? Kasi walang photons na pumapasok sa mata mo. Ibig sabihin, invisible ka nga sa ibang tao, pero invisible din sila sa'yo. So, ano nang silbi ng invisibility kung hindi mo nakikita ang ginagalawan mo? May solusyon naman ito, pero medyo weird lang. Kailangan mong sabay na i-redirect ang photons papunta sa mata mo para makakita ka. Pero ang resulta, makikita ng ibang tao ang mga mata mo habang invisible ang katawan mo. Medyo weird ang lumulutang ng mga mata. Paniguradong may mga magtatanong, bakit kailangan pang magkaproblema sa vision kung superpower nga ito? Sabihin na lang natin na na-solve mo na ang problema sa paningin. Nakakakita ka na habang invisible ka sa mga mata ng ibang tao. Pero may iba pang malalaking challenges. Isa sa mga major issues ay ang environmental factors. Kapag umulan, mababasa ng tubig ang katawan mo at kahit invisible ka, makikita pa rin ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa'yo. Parang naging si agua ka sa agua bendita. Kung nasa city ka naman at may air pollution, maaaring dumikit ang alikabok o usok sa katawan mo at magmukha kang lumulutang na ulap ng usok. Nakakatakot! Hindi pa natatapos dyan. Kailangan mo ring maging hubad habang invisible. Dahil kahit gaano ka pa kagaling magtago, hindi magiging invisible ang damit mo. Oo nga't walang makakakita sa'yo habang invisible. Pero paano kung biglang mawala ang kapangyarihan mo? Lalo na kung nasa public ka. Siguradong magiging unforgettable ang moment na yan. At ito pa, alam mo bang kahit na invisible ka, may mga device pa rin makakadetect sa'yo? Kasi kahit invisible ang isang tao, may heat signature pa rin ang katawan mo. Ganito yon. Ang katawan natin ay patuloy na naglalabas ng thermal energy. Bawat segundo, naglalabas tayo ng 100 joules ng heat energy sa lahat ng direksyon dahil ang temperatura ng katawan natin ay mas mataas kaysa sa paligid. Ang heat energy na ito ay lumalabas bilang infrared light na hindi natin nakikita pero bahagi ng electromagnetic spectrum. Kapag sobrang init ng isang bagay, ang infrared light ay nagiging visible light na parang red hot. Ngayon, may mga thermal cameras na kayang makita ang infrared radiation.
Hindi ibig sabihin na kapag invisible ka sa mata ng tao, invisible ka rin sa thermal camera. Ang katawan natin ay nag-e-emit ng infrared radiation sa wavelength na mga 10 to 12 microns. Sa average, ang katawan ng tao ay naglalabas ng halos 350,000 joules ng energy bawat oras, katumbas ng enerhiya mula sa isang 100-watt light bulb na karaniwang ginagamit natin sa kusina ng bahay. Kaya kahit na invisible ka sa mata ng tao, makikita ka pa rin sa thermal camera na madalas ginagamit sa search and rescue operations dahil kayang mag-detect nito ng body heat kahit sa dilim o kapag unconscious ang isang tao. May isa pang malaking problema sa pagiging invisible, ang proprioception. Madalas itong nakakalimutan sa mga palabas sa TV o pelikula, pero napaka-importante nito para sa isang taong invisible. Ang proprioception ay ang kakayahan ng utak natin na malaman kung nasaan ang katawan natin sa paligid gamit ang iba't ibang sensory inputs. Ito ay hindi umaasa sa visual feedback, kundi sa impormasyon mula sa ating mga kalamnan, litid at inner ear. Kapag invisible ka, hindi mawawala ang proprioception mo. Ang magiging problema ay ang kawalan ng visual feedback tungkol sa posisyon ng katawan mo sa paligid. Halimbawa, kung umaakyat ka ng hagdan, mararamdaman mo pa rin ang posisyon ng mga paa mo pero hindi mo makikita kung gaano kataas ang bawat hakbang mo o kung tatama ang parte ng katawan mo sa isang bagay na nakaharang sa daan. Kaya kung invisible ka, maaari kang madalas na mabangga, matalisod o madapa. Medyo nakaka-frustrate ito. Invisible ka nga, prone ka naman sa aksidente. At ang huli, sabihin na natin may kakayahan kang maging invisible na wala nang masyadong conflict, katulad ng pelikulang The Invisible Man o Hollow Man. Tulad ng nabanggit natin kanina, kung nalaman mong isa kang invisible sa loob ng mall, papaano mo nga ba gagamitin ang kakayahan mong hindi makita ng mga tao? Posibleng matakam ka sa cake at kumain ng walang bayad, magpuslit ng mamahaling item tulad ng alahas, at ang pinakamalala, kumuha ng pera sa mga tao sa mall. Sobrang dali mo itong magagawa kapag invisible ka. Kaya masasabi natin na ang invisibility ay may malaking challenge sa morality ng tao. Kung bigla kang magiging invisible, mas marami kang kayang gawin na hindi mo normal na nagagawa. Dahil dito, posibleng magkaroon ka ng temptasyon na gumawa ng mali dahil alam mong hindi ka naman mahuhuli ng mga pulis. Bukod sa pagnanakaw sa mall, marami pang delikado at iligal na bagay ang magiging tempting sa isang tao na lalabag sa security at privacy ng iba. Tulad ng kwento ni Plato sa Ring of Gyges, kung saan ang pastol na nagkaroon ng invisibility ring ay ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang pansariling interes. Nagpapakita ito na ang kawalan ng consequences ay maaari magdulot ng pagkawala ng moral integrity ng isang tao. Ang invisibility ay hindi lang isang kapangyarihan kundi isang malaking responsibilidad. Kailangan mo ng matibay na moral foundation at malakas na willpower para hindi malunod sa temptations na gamitin ito para sa masamang gawain. Totoo ito sa lahat ng superpowers, kaya kung sinuwerte kang magkaroon ng invisibility, bakit hindi mo nalang gamitin ito para sa kabutihan? Halimbawa, maaari mong isuplong ang mga corrupt na government officials, i-monitor ang mga illegal na gawain, o magbigay ng impormasyon sa mga journalists tungkol sa mga sikretong dapat malaman ng marami. Wow, mukhang plot na ito ng isang action series, di ba? In short, ang pagiging invisible ay hindi kasing saya o kapaki-pakinabang tulad ng nakikita natin sa mga pelikula at libro. Ang mga issue sa paningin, thermal detection, proprioception at moral na aspeto ay nagpapakita na ang kapangyarihang ito ay maaaring magdulot ng higit pang problema kaysa benepisyo. Kahit na tempting ang ideya ng invisibility, ang realidad nito ay mas komplikado at pwedeng mapanganib kaysa sa inaasahan natin. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.